sa ating dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparang. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisamdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Mag-ipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling mag-ipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa, pero minsan mahirap unawain para sa ating sarili. Pero napakaganda dahil ganun nga talaga ang Diyos. Mahirap unawain ang kanyang awa at habag. Mahirap unawain at parang intindihin yung kanyang pagpapatawad na parang hindi nating makita para sa ating sarili. Pero napakabuti dahil ganyan ang ating Diyos. Napakamaunawain, napakamapagpatawad ng ating Diyos. At dahil dyan, hindi sana mahirap sa atin ang magbalik loob sa Diyos. Kaya mga kapatid, alalahanin na ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Kapisaryo sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami mapagindapat mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat mabago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banay at magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos
sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang pag-ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at na mag-13 ng hapon, gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang tao na wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho sagot nila. Ang sabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanilang katiwala, Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa mga unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-6 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagtanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila,
Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? Ang sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang huli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Parang hindi pa kayo nagtatanghalian, ano? Mamaya po pagkatapos, kakain po tayo sa kanya-kanyang bahay na lang po. Wala po. Napakaganda po ng ating pagbasa. Siguro may pabungad na salita na eh. Sinabi doon sa umpisa, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isias, ang isip nyo, ang isip ng tao ay ibang-iba sa isip ng Diyos. Parang kung sasabihin sa English, day and night ang pagkakaiba. Sa araw ay sa Diyos ay liwanag, sa atin ay kadiliman. Malayo ang pinagkaiba. At yun ay halatang halata sa ating ebanghelyo, sa talinaga ni Jesus. Na kung saan, kung tayo po, kung meron po ditong nasa HR, sa Human Resource Management, sasabihin, oo nga no, bakit ganun? Isang oras lang nagtrabaho yung isa, dapat isang oras lang din yung bayad. Hindi ba? Tapos yung kalahating araw na natrabaho, kalahating araw ng bayad. Yan yung para sa atin, that is justice. Tama naman sa isang banda. Pero ano nga ba ang justice ng Panginoon? Ano nga ba ang katarungan sa Panginoon? Ang katarungan, ang rurok ng katarungan sa Panginoon ay pag-ibig. Kaya para sa Panginoon, hindi mo pwedeng hatiin yung pag-ibig. Ang ibibigay ko sa iyo kasi kalahating araw ka lang nagtrabaho ay kalahating pag-ibig. Dahil ikaw ay isang oras lang nagtrabaho, isang oras na pag-ibig lang ang ibibigay ko sa iyo. Hindi. Ang Diyos, kapag nagbahagi ng pag-ibig, laging buo. Hindi niya hinahati. Pero, ang tatanong natin sa sarili natin, paano naman yun? Iba umagang-umaga nagtrabaho na, nagbabad sa init ng araw, nagbanat ng buto buong araw, tapos pareho lang tatanggapin nila. Siguro nga, ganun ang pagtanaw natin kapag ang pagtanaw natin sa trabaho ay pahirap. O sakit ng katawan lang. Pero kapag ang trabaho, sinasabi natin sa sarili, ay nagbibigay sa atin ng dangal, parang it gives dignity to us, iba po yung magiging tingin natin tungkol sa trabaho at yung buong araw na pagtrabaho. Kasi may dignidad doon sa pagtrabaho. Lalo't higit kung sasabihin natin, tayo ay nagtrabaho para sa Panginoon. Dahil yung trabaho natin sa Panginoon ay hindi lang tayo basta gumawa. Yung trabaho natin sa Panginoon ay yung ating paglapit sa Panginoon. Yung trabaho sa Panginoon, yung pakikinig natin sa Panginoon. Yung pagtalima natin sa Panginoon. Yung pagbabago na nangyari sa atin dahil sa Panginoon. Yung pagsunod din sa kanyang kagustuhan. Kaya makikita natin, oo nga no, kahit yung ating pagsunod sa Panginoon, puno ng dignidad, puno ng pagpapahalaga.
Hindi po ito parusa, hindi ito pagdurusa, kundi isang paggana pa nga, isang parang tayo pa nga ang lamang kasi tayo yung nakinabang. Tatanungin natin paano naman yung huli? Sandali lang Pero yun nga maganda makita doon na dahil tayo ay maagang nakinig sa Diyos, maagang nagbago dahil sa Diyos, makikita natin, meron tayong pinakinabangan na wala yung ibang tao. May pagbabago nangyari sa atin na hindi nangyari sa ibang tao. Merong pagdadalisay na nangyari sa atin na hindi nangyayari sa ibang tao. Kaya para sa akin, sino nga ba talaga ang nawalan? Sino nga ba talaga yung mas malalim ang kapakinabangan? Yung taong sandali lang nagtrabaho? Sandali lang yung pagbabago? Dati po nauso po yan. Kaya parang hirap na magkaroon ng infant baptism. Kahit si San Agustin ng Hippo, di ba siya po yung santo na alam po natin na talagang matagal na nagdasal ang kanyang nanay para sa kanya. 17 years nagdasal yung kanyang nanay para sa kanya kasi yung anak niya ay parang napapariwara na. Pero nangyari nga doon sa kanya, nung siya ay nagbago, ang sabi niya, late have I loved thee. Parang bakit ngayon lang ako na-in-love sa Panginoon? Parang ang laking kawalan sa akin, sabi ni San Agustin. Ang laking kawalan sa akin, ngayon lang ako ma-in-love sa Kanya. Sana'y dati pa akong na-in-love sa Kanya. At lalo pang lumalim ang pagmamahal ko sa Kanya. Ganon din ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Hindi po to burden yung pagsunod sa Panginoon. Ito po yung tanda ng ating pagmamahal sa Diyos. Ito po yung tanda na yung pagnanais natin makalapit sa Kanya. At bahagi ng ating paglapit sa Kanya ay yung pakunti-konting nagbabago sa buhay natin. Pakunti-konting pagbitiw sa kasalanan natin. Pakunti-konting pagyapos sa kabutihan na iniaalok sa atin ng Diyos. Pakunti-konti. Hindi rin po bigla-bigla. Kaya nga ba sa atin, sinong mas nakinabang ngayon? Ang sa akin sasabihin ko, yung mga maagang naglingkod. Ang tingin ng mundo, iba. Sana yung konting trabaho na lang. Pero konti rin yung gana. Konti din yung kapakinabangan doon. Yung ating malalim na pakikipagtalastasan sa Diyos ang nagpapalalim ng ating pagkilala sa Kanya at yung ating pagmamahal sa Kanya. Kung titingnan po natin ngayon sa sitwasyon natin ngayon, itong pandemya po na ito, marami pa rin pong naririnig, marami po akong nakikita, Lord, sana tanggalin mo na tong pandemya na ito. Kasi talagang sagabal ito sa aming buhay. Peste ito sa buhay namin. Totoo po, peste po siya talaga. Pero magandang tingnan din natin, sana ang ating panalangin ay, Lord, hindi naman sana tanggalin yung peste. Lord, bigyan mo ko ng lakas, talino, kabaitan, pagtalima, para harapin ang pandemyang ito. Kasi nakikita natin doon na itong pandemyang ito, pinayagan ng Diyos ito. Pinayagan ito ng Diyos kasi alam ng Diyos na merong mangyayari sa ating mabuti. Kung hihingi natin ang Kanyang lakas, Kanyang talino, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pagbabago para mapaglampasan natin ito. Kung ito'y magagawa natin, hindi na po negative ang tingin natin sa pandemya.
Baka pa nga ang mangyari, tapos na ang pandemya. Baon-baon pa rin natin ang pasasalamat sa Diyos. Dahil dun sa pinagdaanan nating pandemya, nagkaroon ng malaking pagbabago patungo sa kabutihan ang ating buhay. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihalin tulad ni Papa San Juan Pablo Ikalawa ang mga manggagawa nang dumating sa ubasan sa 5 ng hapon sa mga Kristiyanong laiko. Hingi natin sa Diyos na maunawaan ng buong simbahan ang kahalagahan nila para sa pagpaparating ng paghahari ng Diyos. Para sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pahalagahan nila ng tunay ang mga Kristiyanong laiko sa bayan ng Diyos at alalahaning maging kapantay lamang nila ang gantimpalang tatamuhin ng mga ito sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang hindi nila maliitin ang ating mga kababayang dukha at hamak, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang panatilihing silang ligtas ng Espiritong Banal at gantimpalaan sila sa takdang panahon ng walang hanggang ligaya sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating pahalagahan ang ating mga napahiwalay na kapatid, dahil sa tayong lahat ay pinapangakuan ng pantay na gantimpala sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso ng pag-aakalang makakalamang tayo sa ating mga kapatid na ating ngayong kinukutsa at minamaliit, dahil may sapat na gawain para sa lahat sa ubasan ng Diyos at may gantimpalang nakaabang sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matayog ang karunungan, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming puno ng matayog na karunungan, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang magsimulang luminaw sa amin ang mga isipan, ang dahilan ng mga bagay na ngayoy lingid sa aming kaalaman, at matanggap namin ng maluwag sa kalooban ang iyong di malirip na pamamaraan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mauwain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay punitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na mag-iba kang di mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginawa. Aking mabatid na ang loob mo siyang
sinusundan. Turuan mo akong magbukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Kapirasong announcement lang po, ay meron available na daw po ang love offering envelopes sa mga nais pong magbigay. Tapos, isa pong proyekto, hindi lang po ng parokyang ito, kundi ng vicariate, yung kapulungan ng mga iba't ibang mga parokya na magkakalapit, na maglikom po ng tablets para sa mga online schooling na mga bata. Kaya kung meron po kayo maitutulong doon, maliit man o malaki, malaking tulong po to sa edukasyon po ng mga bata. Ikatlo po, bukas na po ang Shepherd's Garden of Resurrection, yung columbarium po. Pwede na pong magpareserba, pero wag naman sana natin gamitin agad-agad. Ito po ay
service po ito ng simbahan kasi alam po natin na marami din pong napinsala at nawalan po ng buhay dahil po dito. At malaking tulong din po ito na madaling mabisita po siya. Lalo po't higit kung kayo po ay lagi dito rin po nagsisimba. Yun lang po. Sinasabi po ni San Pablo do sa ikalawang sulat o sa sulat sa mga taga-Korinto, hindi niya alam kung nanaisin niyang mamatay o mabuhay. Kasi pag siya'y mamatay, makakapiling niya na ang Diyos. Kung siya'y mabubuhay, makakapaglingkod siya sa Diyos. Kaya mamatay man siya o mabuhay, walang pinagkaiba. Ang sa akin din po, wala rin pong pinagkaiba kung mauna tayong maglingkod o mahuling maglingkod sa Panginoon. Ang iisa po doon, tayo ay maglilingkod ng masaya sa Panginoon at tayo ay magiging mabunga sa ating paglilingkod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan ng ano pamang bagay. Ako ay kanyang binubuhay sa mga sariwang pastulan. Kung ako'y maglalakbay sa gitna man ng dilim, pintig ng aking puso'y kanyang daramahin, pagkat siya lamang ang tangi kong kaulayaw sa lungkot at hirap ng buhay. Sa lungkot